Yes, magandang umaga po sa inyo lahat. This is Annie Sipcon at ayan, bumabati po sa inyo ng magandang araw. At ngayon po ay araw ng Sabado. Bumabati po ako sa inyo ng maligayang araw po sa inyo lahat. Dahil ngayon po ay sumikat na ang haring araw, no? So, tatlong araw po tayong halos madilim ang kapaligiran at sunod-sunod na kalamidad, sunod-sunod na phenomenon or sunod-sunod na trahedya ang nangyari sa ating bansa, no? So una na nga po diyan yung bagyo at sunod yung lindol sa Cebu na ang dami pong namatay, no? So at ito po ang pinaka bago, no, yung kahapon na nangyari sa Davao, no, na at talaga na mga napakaraming biktima. So ayon sa balita ay 400 houses ang natupok sa naturang sunog sa Davao. So dito po ay napag-iisip-isip at napakarami nga po nating mga kababayan ang nag-a-analyze ng nangyari sa Davao. At ito nga po ay nakikita dahil nga po yung nangyari, 'di ba? Example, yung nangyari sa LA, Los Angeles, no? 'Di ba sila po ang country without Lord? Hindi, wala silang Diyos sa kanilang country at talaga namang hinahamak nila, minamak nga po nila ang Panginoon diyan sa California. At ang sumunod nga po, mga ilang araw ay nagkaroon ng napakalaking sunog na halos umabot ng ilang araw at hindi ito naapula. So, sa nangyari po sa Davao, parang slide, parang pinitik lang po nga po ang namumuno halos dito, halos hindi naniniwala sa Panginoon na si Rodrigo Duterte at si Sara. No, ngayon ko lang napag-alaman na si Sara pala ay hindi rin naniniwala sa Diyos. So pakinggan po natin itong nakuha kong video na ngayon ko lang napagtanto na si Sara pala ay hindi naniniwala sa Diyos. So pakinggan natin ito. Gusto niya maging, no? Di ba kung maalala ninyo ano yung nangyari dun sa Los Angeles, ano? Sa Hollywood, yung babae na nagsasalita, sinabi niya na City of Godless, Yon, Godless Los nga pala. Angeles, ano? At sinabi niya, fire, fire, fire. So, hindi lang tagal, nagkaroon nga ng sunog sa Los Angeles, napakalaking sunog. No? Ngayon naman, kumbaga, may hambing natin doon kay Sara Duterte, no? Kinanta niya nga yung apoy na hindi namamatay. Alam niyo ba, sa Biblia, na tinutukoy na apoy na hindi namamatay ay ang impyerno. No? Ay ang impyerno. Tama. So, apoy na hindi namamatay, ang naging nila dyan, naging interpretation nila dyan, ay yung impyerno. Hindi nga talagang namamatay ang apoy sa impyerno, di ba? Tsaka, ang galit ng tao. So, hindi namamatay. So, ibig sabihin, galit na galit sila sa ating presidente. No, kaya ganyan, hinahamak din nila ang presidente na alam naman natin na kinasihan ito ng ating Panginoon. Kaya nga ito naging Pangulo eh. Diba? So, dapat igalang natin ito. At siya pa talaga guys, ang nag-compose ng kantang yan. No? Yung apoy na hindi namamatay. So, nakakakilabot. Dahil nga, biruin mo apoy na hindi namamatay. Nakakatakot yun. Bali na lang, may apoy pero yung mawawala rin ito pero yung pagka hindi namamatay, nakakatakot ito guys. No? Inihalin tulad nila ito sa apoy sa impyerno. No? So ayon nga sa Biblia at nakita rin nila ito sa mga sitas ng Biblia. Alright? Gusto niya maging presidente sa impyerno. Tapos kinanta niya na kaya ganyan. Yes, sinabi niya yan na gusto niyang maging presidente sa impyerno. Drag me to hell. Sabi niyang ganon. Pagka yung galit na siya, laging inaano niya, ang binabanggit niya ay impyerno, drag me to hell. Wala siyang pinagkaiba sa kanyang tatay. Alright? Laging impyerno ang bukang bibig. Kaya, eto si Sara, nakakatakot talagang sumuporta dito kay Sara. No? So, siguro, ngayon ay
mamumulat ang mga sumusuporta dito kay Sara. Pero ewan ko lang ha, kasi hindi naman talaga sila naniniwala na may Diyos. Yung kanta, no? Ako'y na hindi naman. Ano ba yan? Nawawala. At gusto niya maging presidente sa impyerno. Mm-mm. Tapos kinanta niya kayang ganyang kanta, no? Ako'y na hindi namamatay. So, siguro, para sa akin, parang karma na rin yan. Parang karma na rin yan, no? Kasi masyado siyang nangarap sa isang posisyon sa lupa. Oo, tsaka medyo nawiwindang na rin siguro ang Diyos na bibisit na rin sa Kanya. Kaya ganito, syempre, alam nyo guys, eto sasabihin ko sa inyo ha, ang inyong neighborhood, dapat may mga mababait dyan na talagang maka-Diyos. Dapat nga ang neighborhood ay pinagdadasal ito. Bago matulog, paggising, ipinagdadasal ito na maging ligtas ang neighborhood mo. Pero pagka ganyan na nagkakasunog, alam natin na mayroong parusa ang ating Panginoon dyan eh. Diba? Ganun po yun guys. Kailangan na ipinagdadasal natin ang ating neighborhood na hindi magkaganon, hindi matupok ng apoy, hindi matuloy ang apoy kung meron man, kagaya na lang sa neighborhood namin, ilang beses na muntik-muntik ka na magkasunog pero hindi natutuloy dahil nga mababait naman ang aking mga kapitbahay at sinabi ko magdasal lang tayo, yan ang hilingin natin sa Panginoon, yung maging ligtas ang ating neighborhood. Alright? Sa halip na suportahan niya yung pagiging masipag ng isang presidente, ng isang vice presidente, wala. Ihuhugot niya pababa yung presidente. Gusto niya na mahugot pababa para siya makapalit, ano? At gusto niya pangagawan ng presidente. Napaka sa kapangyarihan, napakasakim sa kapangyarihan at napakauhaw sa kapangyarihan itong si VP Sara. So gustong-gusto niya ngayon nagkakaroon ng mga kalamidad. Ewan ko kung anong nasa isip nito, ganun pa rin ba ang nasa isip niya? Gusto niya pa rin ba i-take over ang kapangyarihang ito kay PBBM? No? Nakakatakot si Sara. Ang dami. Sabi nga nila ang malas ni Sara, bumalik lang ng Pilipinas galing sa pagta-travel nito, sa pag-world tour nito, nagkaganito na ang bansa natin. Ang dami nang nangyari. Tama naman, di ba? Pero nakasalig pa rin tayo sa ating Panginoon. Si Satanas, gusto niya maging presidente hanggang doon sa impyerno. So, hindi naman, ayun lang ang... Oo nga eh. Tsaka kung matinong kang tao, at kung may takot ka talaga sa Diyos, mula pa nung pagkabata ka, bakit babanggit-banggitin mo ang impyerno? At sasabihin mo pa na gusto mong maging presidente doon. No? So talagang ano-ano ka sa kapangyarihan, uhaw na uhaw ka. Ang tingin nga ng iba ay isinanla na nga ni VP Sara ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Diba? Ikaw nga, babanggit-banggitin mo lagi yung impyerno. Malamang sa malamang, isinanla mo na ang kaluluwa mo sa impyerno. Ganun ba yun, Sara? Nakikita ko kung yun nangyari sa Los Angeles na minok nila ang Diyos, yung nilapastahan nila ang Diyos, sinabi lang fire, hanggang sa nagkaroon ng fire at nasunog ang Los Angeles. So, baliwala lahat ng yaman, nawala lahat ng yaman ng mayayaman sa Los Angeles. Kaso ang balita ko dito, lahat ng nasunugan sa Davao ay mga squatters area, yung mga informal settlers. So hindi sila mayayaman. At ito po yung pinagtatakpan ng mga namumuno, lalong-lalo na si Pulong, si Baste. Ito po yung pinagtatakpan nila na wala raw squatters area dyan sa Davao. Pero napag-alaman natin na yaang mga squatters area, yaan ang nasunog kahapon. No? So ngayon ay antabayanan natin kung bibigyan talaga sila or kung dadalawin sila ni Sara at mga kapatid nito at bibigyan sila ng tulong. So mga babalitaan naman natin yan. Dapat nasa Davao sila, automatic na yan na bibigyan sana nila ng tulong itong mga nasunugan nito. At ayon sa pagkakita ko kahapon sa video, mga squatters area nga ang mga nasunog. So meron pala talagang squatters area dyan sa Davao. Ngayon, nagdusa yung mga Davaoeño sa sunog. So, sana makita natin si Sara na gumawa na aksyon para tulungan yung mga nasunog. Yan ang masasabi ko mga kabayan. Ayan na,
ako pa rin yung presidente ng impyerno. Eh, maniwala ko dito. Tuwang-tuwa pa siya nung para bang willing siya na mapunta talaga sa impyerno. Ito ngayon ko lang nakita talagang video niya na sinasabi niya. I think hindi to AI kasi malabo siya tingnan mo. Maniniwala ka, Diyos lang yan. Maniniwala ka sa Diyos ako. Hindi. Respetuhin mo ako. Ayaw ka naniniwala. Ikaw na. Maniniwala sa Diyos. Tuwala ka sa Diyos ako. Hindi. Respetuhin mo ako. So sabi niya guys, kung ikaw naniniwala ka sa Diyos, ako hindi, respetuhin mo ako. Sabi ba namang ganun? Ako, nakakakilabot talaga si Sara. So kayo dyan mga DDS, magising na kayo ha. At si Sara Duterte ay ganyan. Hindi pala siya talaga naniniwala sa Diyos. Kaya ganyan siguro ang nangyari sa kanila. So nakakatakot. Isa lang itong kalabit sa kanila dahil 400 nga. 400 houses pa nga lang yung nasunog. So ano gusto nyo Davao? Maging Los Angeles kayo? Sa mga natupok na nangyari sa Los Angeles. Gusto nyo ba ganun ang mangyari sa inyo? So, mag-isip-isip kayo guys. Panatiliin natin natatakot tayo sa Panginoon natin. At huwag si Satanas ang ating laging binabanggit. Nakakakilabot. Ayan ang nangyayari. No? So, sa Cebu, sa Masbate, ayan, nakikiramay po kami sa inyo. At nawa po ay maging matatag kayo. Okay? Salig lang po tayo sa ating Panginoon at lagi pong suportahan ng ating Pangulo at lagi pong ipagdasal ang ating bansa. Maraming salamat po.